Praise the Lord. Isa pa nga pong palakpak para kay Solen. Thank you, Solen. Alam niyo po, kinanta din niya ni Solen nung Friday sa kanilang Christmas cantata. And siya rin po ang Mary. Siya din po ang Mary. Hindi ko lang kung nandiyan si Joseph somewhere. Pero it was beautiful. It was so perfect. And we thank you, Solen, for that beautiful, beautiful song. Magandang umaga po sa ating lahat. Kung kayo po ay mayroong Bibles, please open up with me to the book of Luke chapter 2. The title of this message is Loving, Worshiping, and Giving. Yan po ang title natin. Loving, Worshiping, and Giving. Allow me to read for you from the book of Matthew, beginning with, ano ba nasang verse natin? Okay. Let's begin with verse 9. Yan. Verse 9 all the way to verse 11. Follow me as I read. After they had heard the king, they went on their way, and the star they had seen when it rose went ahead of them until it stopped over the place where the child was. When they saw the star, they were overjoyed. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshiped him. They opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense, and myrrh. May the Lord bless the reading of His holy word. Tayo po saglit na manalangin. Salamat po, Panginoon, ngayong umaga sa iyong kagandahang loob sa amin na kami po minsan pa ay magbubulay-bulay sa iyong mga salita. Salita mo, Panginoon, na siyang pinaggagalingan ng aming kalakasan, ng aming inspirasyon, Panginoon, ng aming liwanag, ng aming gabay. Huwag mo nawa, Panginoon, makita ng aming mga isip at puso ay distracted today, but help us to focus and absorb and receive all that your word has to give to us this morning. We thank you for your presence. We thank you for your word. We thank you for your Holy Spirit. Bless us as we study your words in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Ano po mga kapatid ang connection ng loving, ng worshiping, at ng giving? Ano connection nila? Yan. Dito po sa story ng mga Magi's, ay makikita po natin kung paano ang mga Magi ay nagpakita ng pag-ibig sa Panginoon, at nagpakita ng pagsamba sa Panginoon, at nagpakita ng pagbibigay sa Panginoon. Una po is, sino po ba yung mga Magi? Of course, sa tradition natin, they are three kings. Kaya nga po meron tayong January 6 Epiphany. They say, the three kings. Doon po nagtatapos yung tinatawag nating Christmas season. Normally po yan, December 16 all the way to January 6. Pero sa Pilipinas, in-extend po natin mula September all the way to January 6. Kaya po kami, meron po kaming Christmas tree sa bahay. And normally po yon ay pinapaligpit na namin pag January 6. Pero these are traditions. We don't know kung gaano karaming wise men. But the Bible says, the Magi's or the wise men. And they came all the way from the east. When the Bible talks about the east, you're talking about the far east, which is in that part of the world, is all the way to Persia. Sabihin niyo po, Persia. Persia is modern day Iran. Kung tayo po yung magbabasa ng konti sa kasaysayan ng Persia or Iran, marami po tayong mababasang mga very special stories coming out of Iran or Persia. Number one, if you are familiar with the story of Esther and Mordecai. Esther, siya po ay isang Jewish girl na napangasawa ng King of Persia. Kaya po even today, meron po silang shrine in Iran about Queen Esther and Mordecai. Marami pong Iranian Jewish Iranian. Even today,
meron po silang community of Jews in Iran. Even though alam po natin ni sa Khamenei ay against the Israel state, but not the Jewish people in Iran. Now, isa pa pong very prominent name in history about Iran or Persia is Prophet Daniel. Prophet Daniel. Siya po ay isang exile. Nung pong kinonquer sila ni Nebuchadnezzar, ito po yung mga royal blood, mga royal family coming from Israel, sila po ay dineport all the way to Persia. At doon po sila, mga kapatid, ginamit ng Panginoon to continue to minister to the thousands upon thousands of Israelites exiles. May mga prophets din po nung panahong yon. May mga prophets din. Si Prophet Daniel at iba pa pong mga prophets. If you remember si Shadrach, Meshach, and Abednego. Di po ba, no? Shadrach, Meshach, and Abednego. Sila po yung friends of Daniel na dahil po ayaw nilang mag-bow down sa statue ni Nebuchadnezzar, sila po ay itinapon sa fiery furnace. But instead na sila ay masunog sa loob ng fiery furnace, nag-appear ang Panginoon. So instead of 3, naging 4, and they were walking around in the fire, and they were not burned. So, kaya po mga kapatid, napakahalaga na ating ma-connect itong mga wise men doon sa history ng Old Testament because these wise men were guided by the prophecy of Daniel. They know about Israel. They know about the coming king of Israel. They know about the promise of God to Israel. Kaya po nung sila'y naglakbay, they went to King Herod and said, "We heard that the king of Israel has been born." Kaya po medyo parang nataranta si King Herod sapagkat these are wise men from the east. Now, let's connect this into loving, worshiping, and giving. Gusto ko sanang ilagay doon ni Joyce yung salitang, what would you do for love? Yan. Yan po ang ating first point. What would you do for love? Put it there, really big. What would you do for love? Now, dahil po doon sa background na aking binanggit tungkol sa pinanggalingan ng mga wise men, paano po natin makikita yung pag-ibig nitong mga wise men to the Son of God, Jesus? Number 1, the wise men traveled, listen, the wise men traveled about 1,000 miles on camel. Yun po ang kanilang nilakbay. From Persia to Israel, that's about 1,000 miles on camel. What would you do for love? Gaano po kayo kahanda, mga kapatid, na magbiyahe ng malayo para makita nyo ang inyong minamahal? Di po ba? Sabi nga po dun sa song, you can reach me by airplane. You can reach me by train. But whatever you do, you come to me. In other words, kung talagang mahal mo, kahit po umakyat ka ng 7 bundok, sabi nga po nung ating Tagalog song, kahit ka lumangoy sa 7 ilog at tumawid ng dagat, gagawin mo, mga kapatid, para lang makarating sa iyong minamahal. Amen? Yeah. It doesn't matter kung gaano kalayo ang iyong lalakbayin, mapuntahan mo lang ang iyong minamahal. Now, tayo po na mga nagsisimba sa ating panahon, gaano ba kalayo ang inyong nilakbay ngayong umaga para po ipakita ang inyong pag-ibig sa Diyos? Sino po ang galing ng Pasig? Taas nga po ang kamay. Yan. Palakpakan nyo nga yung mga taga-Pasig. Ang layo ng kanilang nilakbay para po makapagsimba today. Nandiyan si Daniel, saka si Kat, saka yung little baby natin. Sino po sa inyo galing ng San Mateo para magpunta dito? Taas nga po ang kamay. Palakpakan yung mga taga-San Mateo.
Sino po yung mga taga Santa Barbara? Taas nga po kamay. Palakpakan niyo yung mga taga Santa Barbara. Mataas ang kami ni Kaanghel eh. Parang proud na proud siya na, galing pa ako sa malayong Santa Barbara. Yan. Ano kaya, Chairman, ang pinakamalayong pinanggalingan ng ating miyembro this morning? Santa Muñoz ba? Muñoz? Sabi, Santa Barbara, tama po yan. Sino po ang galing sa Tanyong ngayong umaga? Taas nga po kamay, palakpakan niyo nga po. Yan po yung mga na-late. O, yan ang mga... yan, yung mga taga-Langka, yan. Mga kapatid, yung mga Magi, they traveled 1,000 miles just to find Jesus. Kaya wag po tayong magrereklamo na ilang bang kilometro yung Santa Barbara. Napakalapit lang yan eh. Ay, nakarating po kami doon sa Santa Barbara. Talaga po naman mahirap pumunta. Bababa po kayo, aakyat kayo uli, bababa kayo. Talaga po naman, kung mahina-hina tuhod nyo, hindi kayo makakasimba. And just imagine, si Kaanghel, inaakyat, binababa, makapunta lang sa church. Kaya po natutuwa tayo sa Panginoon sa kanila pong pagmamahal sa gawain ng Diyos. They traveled by camel. In other words, mga kapatid, it took them weeks. It took them weeks, hindi po days. Mula sa Persia to Israel, it took them weeks on camel back just to be able to find Jesus. Napakahirap po na kanilang pagdaanan. Dumadaan sila sa disyerto. Dumadaan sila sa mga lugar, mga kapatid, na dangerous. May mga pirates, may mga robbers, and yet they traveled weeks, days, just to find Jesus, and they went to Jerusalem. That's where they went. What would you do for love? Handa ka bang sumuong, mga kapatid, sa anumang hirap, makapunta ka lang sa gawain ng Panginoon, makapaglingkod ka lang sa Diyos? Meron po kaming dating staff sa CAM, kilala po ng mga boys dito, kasi love nila si Mr. Ernie Katanghal. Di po ba, ma'am, no? Si Ernie po ay nagmimisyon sa mga mangyan sa Mindoro. And sabi niya, Pastor, ang mga mangyan doon natutulog sa lupa. Wala po silang bahay, sa lupa sila natutulog. Karaniwan daw po hindi naliligo. At nung daw sila pumunta doon, marami silang dalang mga relief goods, mga sardinas. Tuwang-tuwa daw po, mga kapatid, yung mga mangyan sa sardinas, dahil hindi po sila masyadong nakakatikim ng sardinas sa bundok. And sabi niya, Pastor, alam mo yung lata ng sardinas, yung sabaw doon, ipinupunas sa mga buhok. Pinupunas sa mga buhok. Oo, hindi nagpapalit ng damit kasi nga daw po walang damit ang mga mangyan doon. Yung mga katutubo po sa ano. So, sabi niya, Pastor, pag ako'y nandoon, kung saan sila natutulog, sa lupa, sa ilalim ng puno, doon din kami natutulog. Sinasamahan namin yung mga mangyan kasi wala silang bahay. Doon lang sila sa gubat. And let me tell you this, what would you do for love? Kung love mo ang gawain ng Panginoon, kung love mo ang Panginoon, you will not spare any sacrifice. Hindi mo, mga kapatid, iiwasan yung sakripisyong mag-travel ka sa Mindoro, magdala ka ng relief goods. In fact, ang ginawa nila, Chairman, ay nag-scholar sila ng mangyan. So, mayroon silang, nagkaroon silang fundraising at may mga batang mangyan na kanilang pinag-aaral at mayroon ng ilang mga mangyan na nakagraduate ng college. Sapagkat, kumbaga po, mga kapatid, they show their love to those people. What would you do for love? Para po sa mga wise men, it's nothing na sila mag-travel ng 1,000 miles on camelback. It's nothing na sila dumaan sa mga disyerto. It's nothing na sila maglakbay ng weeks and days para makarating sa Jerusalem. They would do that for the love of Jesus Christ. What would you do for love? Ngayon pong umaga, salamat po na kayo po'y nagpunta dito. Puno po tayo ngayong umaga. Praise the Lord. Alam po natin na ito po'y mahalagang Sunday. Alam ko kayo po'y nagpunta rito sapagkat alam ninyo na today tayo po ay mag-offering sa ating empty Christmas tree. So you came all the way from where you from. Kayo po ay nag-ready.
Oh, sabi ko nga sa wife ko, Mami, magdala ka ng pera. Magsasabit tayo. Sabi ko sa kanya, magsasabit tayo today. Alam niyo po itong Christmas tree, sabi ni Chairman, parang galing sa zombie. Actually po, galing sa simenteryo yan eh. Yan po'y galing doon po sa loob ng Loyola, doon po galing yan. Yung pong mga namamatay-matay na mga puno doon, pinakuha ni Chairman, at yan po, inihagis lang yan sa bakod. Yan. Pero napakaganda sapagkat yan po ay inayos natin. And mamaya po, hindi na mukhang patay na Christmas tree yan. Yan po ay mabubuhay na Christmas tree. Mamaya, sa biyaya ng Diyos. It is our Christmas tree offering, mga kapatid. What would you do for love? What would you do for love, for the love of God? Another thing, mga kapatid, na ginawa ng mga Magi is, number 2, worshiping. Lagay po natin dyan, what would you do to worship? Yan, yun naman ang second question natin. What would you do to worship? Hindi lamang po, mga kapatid, sila ay naglakbay dahil sa pag-ibig sa Diyos. Kasi alam niyo po, yung pag-ibig talaga namang it will make you do extraordinary thing. Love can make you do extraordinary thing. Naalala ko nga po yung dati din naming supplier sa CAM. Ang pangalan po niya ay Eva. Si Eva po, supplier ni Mrs. Santos ng mga diploma. Meron po siyang anak na may kidney failure. Bata pa. Nasa high school lang siya, total kidney failure, nagda-dialysis. At sila po ay naghahanap ng kidney donor. Kidney donor. For like maybe 1-2 years, nakalista sila sa mga listahan ng kidney donors na naghahanap. Wala pong gustong mag-donate ng kidney sa anak niya. So one day, they decided yung father. One day, the father decided, anak, alang-alang sa'yo, I will donate to you my kidney. So yung isang kidney ng tatay niya, i-donate niya sa kanyang anak. Nagkabenta-benta mga sasakyan nila, nagkabenta-benta mga asset nila, nagkahirap-hirap sila para lamang po mabuhay yung kanyang anak. Willing to do anything. You see, if you love someone, you are not restricted by anything. You will not allow anything to stop you if you love someone. So to make the long story short, yes, naubos ang kanilang pera, nabenta sa sasakyan, lahat ng asset, ibinigay niya yung kidney niya, at yung anak niya nabuhay lang siguro po mga 3 years. Pero hindi po siya nanghihinayang. I will do anything for love. Yun po sabi ng daddy, I will do anything for love. And that is what the Magi's did. We will travel. We will risk everything. We will do everything for love. But they did not stop in just loving Jesus. Some people, they say, I love you, Lord, and they stop. No. They did not stop on just loving Jesus. They went on to worship Jesus. Basahin po natin yan dito po sa verse 11. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshiped Him. They bow down. Mga kapatid, these are wise men. In fact, ang sa tradition, ito po yung mga kings. 3 kings. All 3 kings of glory and might. Yun, 3 kings, they said. Wise men. So can you imagine, these are wise men. We don't know how many. They went into the house and they saw Jesus in a manger, and they bowed down. And they worship. Mga kapatid, tayo pong nakakakilala sa Panginoon, loving Jesus is not enough. We want to do more, and we want to worship Jesus as the King of Kings and the Lord of Lords. Because you know, this is not just some impersonal king. This is my King. This is my Savior. This is my God. Sabihin niyo po, my God. Hindi po ito King Herod. In fact, kausap na si King Herod eh. Saan po pinanganak yung hari ng mga Jew? Sabi ni King Herod, saan nga ba? Tinawag niya yung mga scribes. Sa Bethlehem. O sige, pumunta kayo sa Bethlehem, and I will also come and worship too. Pero that's a deception. King Herod did not want to come to worship Jesus. King Herod would like to kill Jesus.
Pero the wise men know. Ang sabi po ng Bible, they bow down. So kahit po gano'n sila ka-wise, kahit gano'n sila ka-powerful, kahit gano'n sila ka-famous, they all bow down and worship the baby Jesus. So mga kapatid, this morning, napakasarap po yung ating singing kaninang umaga. Ang feel ko po yung song. You have to feel the song eh. Kaya po pag kumakanta, dapat kakanta po kayo, hindi lang kayo nakatingin. Some people nakatingin lang sa screen. No. You sing. Yung po sabi ng Bible, sing. Yung kayo nakatingin sa screen, you're not singing, you're watching. You sing, you open your mouth, and you sing. You express your soul, you express your heart, and sing to God. And when you sing, you will feel God's presence. You will feel God's power when you sing. Sabi nga po ni Don Moen, God inhabits the praise of His people. So sing, and you will feel God's power and presence in your life. Sing, you worship God. That's what they did. They worship God. Now, hindi po sila na kontento na sila'y sumamba, na sila'y nag-bow down to worship. Sila po ay naghandog. Sabihin niyo po, naghandog. Yan, amen, amen. So, para po tayong mga wise men this morning, number one, we traveled so far. Kami po ay galing pa po ng Quezon City. Iba po sa inyo galing ng Pasig. Iba-iba po pinanggalingan natin. But we traveled like the wise men. Number one. Number two, we worship. Tayo man po mga kapatid, earlier today, tayo po ay umawit. Alam niyo po, pag ako po umaawit, hindi ko mapigil yung kamay kong tumaas. Hindi ko po mapigil. Hindi po ako kontento na kumakanta sa Lord ng nakaganon. Parang gusto kong mag-offer ng worship. God, I thank you for your love. Pag po talaga ako'y blessed na blessed, hindi po ako masayang ganon. Gusto ko ganon. I'm reaching out to the presence of God. God, I thank you. God, I praise you. God, I worship you. I'm reaching out to God. But mga kapatid, hindi po nakontento yung mga wise men just to travel and love God, just to worship. Ang sabi po ng Bible sa verse, doon po sa may verse 11, on coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshiped him. Then they opened their treasures. So mga kapatid, nagdala talaga sila ng treasures. Itong mga wise men, sa kanilang paglalakbay, talagang dinala nila yung kanilang treasures. Sabihin niyo po, treasures. Ngayon po, hindi makakakita ng mga lagayan ng mga treasure box. Pero po, most of us, ito ang ating treasure box. Dito nakalagay ang ating treasures. Di po ba? Dala niyo po ba yung mga inyong treasures? Ano pong treasures ang dala niyo? Yan. Yeah. Dala nila yung kanilang mga treasures. Siguro nakalagay sa camel, siguro ang camel nila dalawa, yung isang camel ay ang dala ay pagkain at saka yung treasures, yung isa sinasakyan nila, maaring marami silang camel. Caravan po caravan ng mga camels. And you know what they did? They opened their treasures and presented Jesus. Presented meaning dinala. Lagi po namin pinag-iusapan ni chairman yan, mga kapatid. Listen to me. And I see this a lot. Pakinggan niyo po ako. Maraming simbahan nakikita natin, pag offering time, merong tagadala ng offering basket, dinadala sa mga bench. O yan, dadaan dyan, dadaan doon. Ganon karaniwang mga church. Meron po dito mga offering basket, dadalhin sa inyo, maghuhulog kayo, maghuhulog. But let me tell you something mga kapatid. Sa Bible, wala po kayong makikitang ganon na pagbibigay ng offering. Si Jesus mismo ang nagsabi sa Bible na si Jesus ay nakatayo sa hulugan ng offering box. Meron pong offering box. Nakatayo si Jesus doon. Lumalapit ang mga tao sa templo at naghuhulog na kanilang offering. Isa doon ay Fariseo na naghulog ng marami. Isa doon ay isang balo na naghulog ng 2 kusing. At sinabi ni Kristo sa mga alagad, look, yung Fariseo ay naghulog ng sobra-sobra, pero baliwala yan sapagkat sobra-sobra. Mas malaki ang ibinigay ng balo
na bagamat 2 kusing lamang ay ibinigay niya ang lahat-lahat sa kanya. At nakatingin si Jesus habang naghuhulog ang mga tao sa offering. So the biblical way, listen, the biblical way of giving your offering is you come. In fact, mayroon pa sinabi si Kristo, kung kayo ay pumunta sa templo upang magdala ng inyong offering, at habang kayo naglalakad sa altar, ay naalala nyo na meron kayong kasamaan ng loob. Ang sabi ni Kristo, itabi nyo muna yung inyong offering, umuwi kayo, makipagkasundo kayo, saka kayo bumalik at dalhin nyo yung inyong offering sa Panginoon. So you see, the same way, dinadala ang offering. Kaya po dito natutuwa ako pag tayo po'y bigayan ng offering. Tuwan-tuwa ako doon sa anak ni Jam Yung batang yon kapag ka po pupunta dito, sumasayaw-sayaw yon. Nauuna pa siya. Aakyat siya dito, ihuhulog niya yung kanyang offering. How old is he? 2 years old. Para sa kanya, isa sa pinakamasayang part ng church, yung magdala ng offering. Kasi maganda yung tugtog Masaya yung tugtog. Parang ang sayang magbigay. So dito po nakikita natin, lahat ng tao dito sa atin, tumatayo at nagdadala ng offering. I think ang Panginoon ay natutuwa. Ang Diyos ay nalulugod na ang bawat isa sa inyo, tatayo kayo, magdadala kayo ng inyong handog sa Diyos. Handog yun handog. Hindi donation, hindi abuloy. Handog. Kaya dapat lalapit kayo sa altar, Panginoon, ito po ang aking handog. Yan. Handog mo yan sa Panginoon. Lalo ngayon magpapasko. Meron tayong handog. So mga kapatid, ibigay natin ang ating best na handog sa Panginoon. In fact, mamaya po, ina-expect ko na tayong lahat ay lalapit dito upang magbigay ng inyong handog sa Panginoon. Kasi po, Christmas, my wife, alam niyo po sa San Lazaro, pag po ganyang Pasko, lahat na lang ng department, may Christmas party. May Christmas party yung medical department, may Christmas party sa main laboratory, may Christmas party sa sakin. Lahat po yun, ina-attend nila. So sometimes they attend mga 5 Christmas parties. Last Friday, meron silang Christmas party. Hindi pala, Thursday. Christmas party, inabot sila ng mga hanggang alas 9 ng gabi. Ano po ginagawa nila? Competition. Competition sa sayaw. In fact, si Doktora, kung nakita nyo, nasa Facebook ata, yung Hawaiian. Ang saya nila, Hawaiian. Sabi ko, Mami, hataw ka sa Hawaiian, ha? Para manalo, 5,000 daw ang 5,000 daw ang prize pag nanalo sila ng Hawaiian dance. So it's a matter of kainan, it's a matter of sayawan, it's a matter of competition, pero hindi nababanggit si Jesus. In fact, nung nakaraang taon, ang kanila pong pinili na maging head ng kanilang Christmas party celebration, Muslim. Paano naman yun? Paano naman yun, Muslim? Hindi naman nila sineselebrate ang Christmas. Kaya po gano'n, hindi naman masaya ang kanilang Christmas. Kasi nga po, ibig sabihin, maraming Christmas party ngayon, puro kainan. Maraming Christmas party ngayon, puro sayawan. Maraming Christmas party ngayon, exchange gifts. Wala si Jesus. Wala talaga. Kaya po sa ating church, this is your opportunity to give something to Jesus today. This is your opportunity to give something to Jesus. Kasi po yung mga wise men, may dala silang treasure. Ibibigay nila talaga kay Jesus. Mga kapatid, nagdala sila ng treasure, ibibigay talaga nila kay Jesus. Ano po binigay nila? Number 1, gold. Gold, mga kapatid, is royalty. Di po ba yung crown, yung crown? Ano tawag sa crown sa Tagalog? Corona yung corona. Thank you. Yung corona ginto. Kinikilala nila na si Jesus ay hindi little baby. Si Jesus ay King of Kings. Kaya nagdala sila ng crown of gold. Yun po kanilang ibinigay sa Panginoon. Gold. Because you are King of Kings and Lord of Lords. Very precious, very expensive. And yet, inihandog nila sa Panginoon gold. Frankincense. Alam niyo po yung frankincense, kapag po kayo nagsisimba nung araw, yung umuusok, insenso, umuusok, yun po ay perfume. Ginagamit lang po yun sa worship. Hindi kayo nakakakita ng incense kung saan-saan. Ang incense, ginagamit lang sa worship. And it is very expensive.
yung frankincense. And nagbigay sila ng Panginoon ng frankincense as a symbol of worship. As a symbol of worship to God. Expensive worship symbol, frankincense. And myrrh. Alam niyo po yung myrrh, mga kapatid, ginagamit po yan as perfume din yan, perfume. Para po sa mga pag namatay, pag pinrepair po yung kanilang body, binabalot kasi nilalagyan ng spice and myrrh. Lahat po ng namamatay sa Israel, especially yung mga royalty, pag namatay, binabalot po nila, nilalagyan po nila ng spice and myrrh para mabango. Perfume po yun, very strong perfume. Because they realize Jesus is not only King, Jesus is not only God, Jesus is also the sacrifice for our sin. Kaya po mayroong meaning yung mga gifts ng mga wise men. Alam nila that Jesus came to save the world by dying on the cross. So mga kapatid, Christmas is not just story of little boy. Christmas is the story of love. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Yung po ating sineselebrate, mga kapatid. So this morning, ano man po ang inyong inihanda na ibigay sa Diyos. Alam ko, inihanda nyo yan. Ako po, hinahanda ko din. Pag ako po mag-o-offering, nakahanda, naka-envelope. Hindi po yung kung ano lang mabunot ko. Talaga pong nire-ready ko siya. Ngayon po umaga, this is our chance na makapag-offer kay Lord sa kanyang birthday. Give it your best. So that's loving, that's worshiping, and that's giving. Let's pray. Salamat po, Panginoon, ngayong umaga sa pagkakataon na ma-celebrate namin ang iyong dakilang pag-ibig. And we respond to you, Panginoon. Love to love. You love us. You first love us, and we love you because we know who you are. You are the Son of God. And we will do anything for love. We will give everything for love because we love you. We will not only give you offering, we will give you our hearts. We will give you our life. But this morning, Father, even as we come in worship. We come in praise because you are God Almighty. Dalangin po namin, Panginoon, na sa aming pong paglapit, tanggapin mo po ang aming mga offering. Hindi lamang offering of money, but offering of heart and offering of lives. Because you are our Jesus, the Savior of the world. And today we celebrate, this Christmas we celebrate the greatest love of all. This we pray in Jesus' name. Everybody say, Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. God bless you all.